So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isang TVG defender at mga reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Alright. So pag-usapan natin to, eto na nga. Main Mendoza, nasagad na. At ito, OG Diaz. Ito, OG Diaz, kinalaban na ang kanyang kaibigan. Ang kanyang kaibigan na si Paulo Contis. At ito, pag-usapan din natin itong about sa kaso-kaso na naman ulit, part 2. Sabay-sabay na natin para isa na lang. Para isa na, wala nang ano, kasi sabi nila inuunti-unti daw sila ng pagbablog, pagko-content. Ito ay iisa-isahin na namin baka may masabi pa kayo. At ayun, mega love shoutout nga po pala yan sa ating mga Dabarkads, yung kala Mami Teresa Arong, kay Kuya Armin Patricio at Ate Irene Patricio, kay Kuya Lori Del Rosario, kay Ate Rose Villapuerte. Ay, kung nakakalimutan yung apelido bawas ako nito sa December. At syempre si Mami Rena Bahero, Mami Lala, Ate Lalabs Reds Vlog. And please subscribe kay Kuya Chris. Yan, Chris MTV, diyan kami nagcha-charity vlog. So tuwing day off lang. O kasi busy pa si Kuya Chris At syempre kala Mami Joaira sa Facebook diyan ang mga Dabarkads natin, kala ito ang true. Congrats 100k. At please subscribe sa bagong channel ni Ders TV, Ders 2.0. Kaya paki-subscribe po na nga ng kanyang YouTube channel kasi naayos niya pa yung kanyang YouTube channel kasi nga po ay na-demonetize. So ay hiling ko na maibalik niya pa. Tsaka maibabalik pa yun, maniwala kayo. Na-demonetize yun, hindi po siguro para sa mash report, hindi. Baka may mga nalabag siya ng mga bawal or may mga video siya na inere sa kanyang channel at ayun, in-strike niya siguro, baka ganun. Kaso ang masakit kasi doon, wala kasing lumalabas, walang lumalabas na kung anong violation niya. Tsaka kaya inaayos pa, kaya may chance pa yun na maibalik yung kanyang monetization. Basta yung ads. So unahin natin to pag-usapan yung about to dun sa mga tawag dito. Yan, may kita nyo dyan sa screen. At syempre, bago natin to simulan, please don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindutan lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So pag-usapan natin to nung nakaraan content natin kagabi ata o kagabi pala na content natin ay yung mapatungkol dun sa kakasuhan daw kami. Si Chris Ulo daw, cyberbullying po ng mga staff daw ng Tape INC na kasi wala namang kaming sinabi sa kanila na pangit. At hindi naman pambubuli yun. Opinion namin yun. Naglabas sila ng opinion. So opinion din namin yun, no? So ito nga. Ayun ata ito sa tape. Kasi ito nakalagay Tape INC So, ayon sa tape. Tape INC employer, deadma sa bullying, bashing at pambabastos ng mga pro-TVJ vlogger. What the... Pangbabastos. Anak ng teteng, binastos sila. Saan kaya yung ng pambabastos dun, no? Saan banda yung pambabastos dun? Pambabastos ng pro TVJ vlogger. Tsaka bashing. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng bashing at pambabastos? Alam niyo ba ang meaning nun? Baka hindi niyo alam siguro, no? Ang pambabastos kung minura ka,
nilait-lait ang pagkatao mo. Ano pa ba? Minura ka, nilait-lait sa pagkatao mo, dinamay pamilya mo, kung ano-ano pinagsasabi sa'yo, pwede yung ganun. Pero doon kahit i-replay niyo yung live ni Chris Ulo, walang pambabastos doon. You eating manner. Pambabastos daw. Deadma lang kami simply because they don't know the whole truth. Wow, alam niyo ang katotohanan? Ay, kawawa naman pala kami, hindi namin alam, no? Oo, so deadma na lang daw sila kasi hindi alam naman daw nila yung hindi daw nila alam ang katotohanan. Wala kaming magagawa kung talaga ang mga bastos at magagaspang sila. Magagaspang daw. Ang galing niyo magpaawa epic no? Ang galing nila magpaawa epic no? Mana din pala. Manang-mana kaya no, Paulo Contis. Oo, pambabastos. Binastos sila. Sila nga yung nagmumura sila nga yung nagtitreat Tapos ngayon binastos daw sila. Magagaspang sila. Yan ang tirada ng mga TPINC employer sa kabila ng pagiging biktima ng bullying, bashing at pambabastos ng mga pro-TVJ vlogger. Sakit nyo sa ulo? Pambabastos daw. Ang tatanga. Ang bububo nyo naman. Tila mga below the belt ang atake ng kabilang kampo sa mga empleyado na nagmamalasakit sa kumpanya dahil rin sa panawagan ng TVJ na mag-shutdown na umano ang Ay, mag-shutdown na. Kawawa naman. Rumesbak, kamakailan lang ang mga empleyado may puso para protektahan ng kanilang mga kabuhayan. Ngunit sa halip na kaawaan, ang mga ito ipinakita ng ilang mga pro-TVJ vloggers ang kanilang kagaspangan. At sila pinatulan, binuli, binastos, binas sa kanilang mga social media account. Ngayon ko lang po na-realize na yung mga empleyado po pala doon manang-mana sa mga vlogger nila. Inom nga muna akong tubig. Refreshing. Doon ko lang na-realize na kayo palang mga empleyado ng tape. Kaparehas lang pala kayo ng mga vlogger nyo. Mga boplax din. At ringan alam ko may mga tinapos yung mga yan. Mas diamak na matataas ang pinag-aralan sa amin ng mga yan. Pero hindi ibig sabihin hindi nila alam yung ibig sabihin ng pangbabash at pangbabasos. Saan kayo binastos sa mga video namin? Nagbigay yung sino ba yan? Si Herber ba yan? Si Herger ba yan? Nakalimutan ko yung pangalan mo. Una, nag-comment siya sa video ko. Sinagot ko lang siya. So anong pambabastos nun? Mukhang kinukonsinte ng mga TVJ host ang ganitong klaseng alaklag teteng. Ay, alam ko na. Pinapalabas nila dito na magalit yung mga netizen sa Tito Vic and Joey para pagalitan din kami. Una, hindi namin sila nakakausap. Paano nyo masabi na kinukonsinti kami? Nubo ako. Hindi namin nakakausap dito ang TVJ. Ni isa sa mga staff doon. Wala kaming tropa doon. Wala kaming nakakausap. Sasabihin nyo kinukonsinti?
Tsaka kung ano yung sasabihin namin dito, sa amin to, walang pakialam dito ang TBJ. Alam nyo ba yun? Wala silang pakialam dito kahit anong sabihin namin. Ang amin lang, pinagtatanggol namin sila. Masakit man pakinggan na wala silang pakialam sa mga sinasabi namin dahil never naman nila kami inutusan. Never nila kami minanduan kung ano yung sinasabi namin dito. At ayaw ko sa lahat yung minamanduan ako. Kahit gaano ka pa, kahit ikaw pa presidente ng Amerika. Klase at uri ng behavior ng kanilang mga supporters. Dahil simula pa hindi nila ito sinasaway. Bakit? Tsaka anong karapatan ng Tito Vic and Joey para sawayin nila ang kanilang mga supporter? Anong nila? Una-una supporters nila yan. May mga kanya-kanyang pag-iisip yan. Ewan ko lang sa inyo. Baka kontrolado nyo supporters nyo. Kaya kapag ganito, ibabash natin yung bash nyo yun ha. O baka ganun kayo. Kami kasi dito, hindi. Tsaka isipin mo may kanya-kanyang mga utak, pag-iisip at baka nga mas mga professional pa yan sa Tito Vic and Joey ang mga ibang supporters na yan. Tapos sasabihin mo, sasawayin? Sasawayin kami ng Tito Vic and Joey? Wala naman sila dito ng alam sa pinaggagawa namin. Okay, asan na yan? Sinasaway. Matatandang noong nasa GMA pa siya, sa interview ni Tito Soto sa social media program ni Nelson Canlas, na-update, update ang maaring, updated ang mariing pagprotekta nito sa mga tape employees. Ang kanyang pakay ngunit nitong Disyembre nang nakalipat na sa ibang istasyon, nananawagan ng TVJ host na shutdown at ito naman ay hindi na itatanggi dahil na rin may recordings ito. Bakit sinabi ba ng TVJ na tape INC mag-shutdown na kayo? Tsaka double meaning na may shutdown. Tanga-tanga kayo pag nag-shutdown kayo. Kaya akala ko ba malakas yung show nyo? Bakit parang affected kayo? Ba't parang affected kayo? Anong meron? Ba't parang affected kayo dun sa shutdown? Akala ko ba malakas yung sponsor, advertisement, ratings mataas? Dahil lang sa sinabihan kayo na mag-shutdown, affected kayo. Kasi nga, di ba? Kayo na mismo nagsasabi, number 1 show kayo Number 1 on-time show kayo, sabi nyo. So paano, ba't kayo affected? Anong meron? Ba't parang nag-iiyakan agad kayo? So ibig sabihin pala, kapag sinabi pala ng TBJ na mag-shutdown kayo, susundin nyo naman. Ganon ba? Ganon. O baka malapit na. Ay, gets ko na. Hello? Gets ko na. Palagi nilang bukang bibig ang salitang gustong mawala ang tape INC ng TBJ. Diba? Lagi yan. Hindi kaya malapit na talagang mag-shutdown ang... Hindi kaya malapit na talagang mag-shutdown yung kabila. Tapos parang binabaling lang nila sa TBJ para kamuhian ng tao ang Tito Vic and Joey. Hindi kaya ganun? Kasi ilang beses ko na napanaginipan yan Ilang beses ko na napanaginipan na yung tape INC nung simula nung kaso-kaso dito. And ang baon na rin ng utang Si APT na lang talaga yung bumabangon APT na lang talaga din umaasa. Doon sa panaginip ko. Ito is panaginip lang naman to Doon sa panaginip ko, ultimong yung ginastos nung pagtakbo sa politiko. Kay APT daw kinuha yun Oo.
APT daw. Sabi ko, grabe naman to. Tapos yung nagulat pa ako, Pure Gold, may sinihan. Ang pangalan, APT. Galing ng Pure Gold doon sa panaginip ko, no? Double purpose na. Hindi lang grocery, may sinihan pa. Tsaka, anong pakialam namin kung naka-recording? Magsasampahin ng kaso sa TVJ? Na sinabihan kayo mag-shutdown? Deserve. Salungat na salungat ito sa mga una nilang mga pahayag at pamuno rin ng innocency dahil na rin sa mga testamento at sa loobin ng mga 95% na empleyado ng tape. Sa piniling manatili sa bagong management sa pangunguna ng kanilang bagong president at CEO Kong Junior, pahayag, hindi ko na binasa yung pangalan ha. Kung matalino man ang matching, mas matalino ang kambing. Pahayag ng karamihan ng mga empleyado nito ngayon lang nila naramdaman na isa silang empleyadong pinapahalagahan ng nakakataas. Empleyadong pinapahalagahan. Palakpakan. Isa pa, inom muna akong tubig. Empleyadong pinapahalagahan. Kung empleyadong pinapahalagahan kayo, ba't empleyado ang tawag sa inyo? Kung pinapahalagahan man kayo, bakit empleyado ang turing sa inyo? Ibig sabihin, pag empleyado ka, wala lang. Ginaya ko lang si Wally. Pinapahalagan, empleyadong pinapahalagan, tapos tawag sa inyo, empleyado. Alam nyo, maging proud kayo sa mga boss nyo pag hindi nila kayo tinuring na empleyado. Turing nila sa inyo, kaibigan, kapatid, o kapamilya. Gusto nyo, kapuso pa eh. Kaso walang tibok. Nasaan na yun? Pinapalagaan ng nakakatas, nagbago at gumanda ang mga sistema, tunay na gumaganda ang pasweldo at mga benepisyo dito, hindi gaya noon na para kaming mga robot. Wait lang Una-una, kung para kayong mga robot noon, at bakit parang sinisisi nyo sa TVJ? Kayo na mismo nagsabi na ang TVJ is empleyado lang. TVJ ba nagpapasahod sa inyo? New management, dating management niyan, yung tatay ng mga amo nyo. Hindi pala mga tatay. Tama. Yung tatay ng mga amo nyo ngayon. So wala rin pinagkaiba. So ibig sabihin, etong page na to, sinisiraan si senior. Paalala lang ha. Si Mr. Tony Tubuera, 25% lang. Si Senior Halusos, 75%. So sino nagpapasahod sa inyo? Di yung tatay ng boss nyo. So bakit parang sinisisi nyo sa TVJ? TVJ ba nagpapasahod sa inyo? Na ilalagay nyo rito na gumanda ang sistema at tunay na gumanda ang pasweldo at mga benepisyo dito, hindi gaya noon. Ibig sabihin, binanatan nila dito si Senior Halusos. Ay, hindi nag-iisip tong na to, page. Tanga. Tsaka ito oo. Bago ko makalimutan, doon sa panaginip ko, may mga cameraman, may mga staff daw doon na na hanggang ngayon hindi pa rin binibigay yung pangako. Tapos meron pa diyang isang staff na umalis, tapos bumalik. Kasi nalaman na na tawag dito,
lalakihan sila ng sahod tas mga benepisyo. Pero ang bali-balita, doon sa panaginip ko ang bali-balita ay hanggang ngayon hindi pa rin natutupad. Mas okay pa yung tupad sa kalsada, malaki sahod. Okay, tuloy natin. Sa kabila ng bullying, pambabash at pambabastos ng pro TVJ vlogger, piniling deadmahin na lamang nila ang mga ito dahil magpo-focus na lamang sila sa pagpapaganda ng programa at maghatid ng tunay na tulong at saya. Akala ko ba magkakaso-asa na? Inaantay kayo ni Chris Ulo sabi, ayan na yung sinabi ni Ted na ni Arn na ipinasa niya na daw kay attorney yung mga video. Anyari? Kasi wala kayong talaga ikakaso. Sabi sa inyo kahit kahit ipasa-pasa niyo yung video dyan ni Chris Ulo dyan sa attorney nyo, tawanan lang kayo nun. Hindi nyo yung kilala maski nako. Ayoko lang ipagyabang yung tao sa inyo, pero ako lang sasabi sa inyo, tatawanan lang kayo nun. Gaganong-ganon lang makapal lang bunganga yung uso nun, pero tatawanan lang kayo nun. Ako lang sasabi sa inyo. Hindi nyo kilala, Wag muna kayong mag-assuming. Mag-focus sa tunay na tulong at saya. Di kayo na may tunay na tulong at saya. Nang may hatid ng ngiti sa mga manonood, di kayo na may hatid sa ngiti sa manonood. Tila ang huling payag nila Donald Truth ang kaya naming panindigan ay aming kwento taliwas sa mga rhythm ng kanilang idols referring to TBJ. Taan ang pinakamasaya. Ganito dati yung pinainting ko dun sa Paddy's Point. Sa gilid ng Paddy's Point. Dati kasi dyan sa may Marikina, may Paddy's Point dyan. Bali, tinayo ng malayo na rin sa tiyahing ko. So, doon ako nagtrabaho. Magaling kasi ako sa mga ganito. So, dinesignan ko. Ganitong ganito. Ganyan na ganyan yung sa logo. Nasa background, ganyan na ganyan yung ginawa ko. Kulang na lang dito yung yung ilaw na may, ang tawag ng ilaw doon yung maraming kulay na umiikot. Okay, wag na natin basahin yan. So, mapunta na tayo dito mga kadabarkads kay Uji Diaz. Tingnan natin yung sinabi ni paring Uji sa kanyang kumpari na sino ba to? Na si Paulo Contis. Kung hindi kaya masakit kay Paulo Contis tong sinabi ni Uji Diaz, no? Pero para sa akin masakit to bilang isang kaibigan, sasabihan ka ng ganito. Pangit yung pinapapalitan yung title ng show nyo. No? Sakit yan. Sige, panoorin natin. Kasi namang iba ng title. Total nandun na ma-establish naman na yun eh. Yung mga host, andun na. Title lang naman yan. Hanggang kailan ba na yung ang franchise ng tape sa GMA? Alam ko, isa, 2 taon na. Pero yun nga, may mga ugong-ugong na nga, na baka daw, baka kung hindi marirenew baka it's either gumawa ng sariling noontime show ang... Hoy, OJ Diaz, wag kami. Alam namin, no? Alam namin na alam mo yung alam namin. Ito, hindi na ako magiging haters ni OG Diaz hanggat hindi niya naman binabanatan ng TBJ. Dahil napanood ko yan sa vlog or sa video ni Nanay Christy Permin na umiyak si Nanay Christy dahil nasaksihan niya kung ano yung buhay noon ni OG Diaz. So, kalimutan na natin yung hate kay OG Diaz, no? Eto na lang. Alam ko, kung mapapanood mo man to kung sakali, OG Diaz, sir, no? Alam ko na alam mo yung alam namin. No, OG. OG,
Alam ko. Chat mo. Siyempre hindi ako chat niyan. Sino ba ako? Sikat ba ako? Pero alam ko, G, na alam mo yung alam namin. Hindi ko na kaya yung tawa ni ano. Sino ba yung cartoons na yun? Yung gumagano, no? Ang GMA or doon nila ikarga from GTV sa GMA ang It's Showtime. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang kontrobersyal na pangyayari sa bagong title ng noontime show ng Tape Incorporated. Naglabasan kasi ang iba't ibang reaksyon mula sa mga tao, at si OG Diaz ay isa sa mga hindi nakapigil na magbigay ng kanyang opinyon. Ano nga ba ang naging reaksyon ni OG sa bagong title ng Tape? Okay? Tara, alamin natin ang buong Tara, detalye. pag-usapan natin yun. Panuurin ang buong Boyabunda lang. Pero OG Diaz, alam ko yung alam namin, alam mo rin. OG ha, ikaw OG, wag ako OG ha. mga nakaraang araw, tila hindi mapigilan ni OG Diaz na magbigay ng kanyang reaksyon sa bagong title ng noontime show ng Tape Incorporated na umiere sa GMA Network. Ang dating Eat Bulaga ay tinawag na ngayon na Toha ng Pinakamasaya. Hindi lang si OG Diaz ang napatawa, pati na rin ang mga netizens ay hindi rin napigilan magbigay ng kanilang opinyon tungkol sa bagong title ng Tape. Isa itong pangyayari na talaga namang yumuntig sa damdamin ng mga tao, lalo na at may mga nagrereklamo na pangit raw at tila kulang ang dating ng bagong title ng Tape. Ganun pa man, naging kontrobersyal din na pinagbabawalan ang Tape Incorporated sa paggamit ng dating pamagat at jingle ng Eat Bulaga. Ito'y matapos na manalo ang TVJ sa Regional Trial Court sa Marikina, na sinabi na hindi na pwedeng gamitin ang nasabing pamagat, logo, at jingle ng Eat Bulaga. Sa TVJ ay tuloy pa rin ang paggamit nila sa Eat Bulaga title, pati na rin ang jingle nito. Samantalang sa Toha ng Pinakamasaya, binago na ang pangalan mula sa kantang jingle ng mga host ng Tape Inc. Si OG Diaz naman, hindi lang napatawa, kundi nagbigay rin ng kanyang opinyon sa bagong title. Sabi niya, pero ako sa totoo lang, kahit positive ang dating ng bago nilang title ng Toha ng Pinakamasaya, nakukulangan pa rin ako sa dating, sariling opinyon ko ito pwede silang mag-iba ng title, kasi Oh, paano ba yan? Tanungin ko yung mga vlogger ng Tape at yung staff dyan na puro putak, sa laki ng katawan, puro putak. Puro dada dyan, si Ron. Ay, shoutout sa'yo, Ron. Paano to? Ay, yung sinabi ni OG Diaz, sabi niya, opinion ko to ha. So, anong sa inyo? Ay, hindi ba? Hindi na natin, wag na natin pansinin yan si OG Diaz kasi tropa ni paring Paulo yan. Ayan, opinion niya yun. Mas masakit yun, ha? Samantalang kami dito, nagbibigay pa kami minsan ng advice sa inyo na ganito gawin nyo, ganito ganyan. Tapos, minsan parang kayo pa yung galit. Pero try nyo kay OG Diaz. Supalpal kayo dyan. Publish naman ang show nila at yung mga host nandun na title lang naman yun saad ni OG Diaz. Pero sa kabila ng kulang ang dating ng title ng Tape, hindi naman daw ito ibig sabihin na hindi pinag-isipan ito ng Tape ang kanilang title. Sabi pa ni OG, baka matagal na itong naisip ng Tape para mabilis itong maalala ng mga tao. Sa social media, nag-aalab ang mga opinyon ng netizens. May mga nagsasabi na dapat daw pinag-isipan ng mas mabuti ang title, habang may iba naman na inaasar ito at kinukumpara sa ibang noontime shows. Pero mayroon ding mga netizens na natutuwa at nagsasabing maganda ito dahil may originality na ang Tape Inc. Ganun pa man, wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng Tape Incorporated tungkol sa mga reaksyon at pang-aasar ng netizens sa kanilang bagong noontime show. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Wala akong masasabi niyan.
Hindi, ito. Bigyan ko ng ito. Seryoso tayo. Total, lagi naman sinasabi nila para sa masa, para sa sambayan ng Pilipino, yung kanilang noontime show na yan. Sa pagiging writer kasi, dapat kinokonek mo minsan yung, halimbawa, usapang title. Kinokonek mo yung minsan na totoong buhay, yung realidad, tsaka sa tawag dito, sa imahinasyon. Ito yan eh. Alam nyo, kung halimbawa kung ako yung writer dyan, ipapangalan ko dyan sa show nyo, Pinas Saya. Totoo. Laging, diba, nasa Pilipinas tayo. Pinas Saya. Ang ganda pa pakinggan, hindi yung tahanang pinakamasaya. Ang haba, diba? Pero kung Pinas, diba? Pinas Saya. Talagang yung pinaka-meaning niya is Pilipinas. Pagpapasaya, 'di ba? 'Yun ang gusto nila eh. Ay, napakadali oh, Pinas Saya. Tapos lagyan ng logo na connected din sa bansa natin, 'di ba? Connected din sa Pilipino. Yung logo, yung design, yung background. Napakadali, sa totoo kasi napakadali. Kaso nga lang, ang ginawa kasi ng mga writer, minadali. Madali na ang gumawa ng logo, minadali pa. Eh, wala tayong magagawa. Gusto nila yan eh. Ako, kung sakali ako, mabibigyan ako ng pagkakataon na magkaroon ng noontime show. Papangalan ko, Pinas Saya. Oo, dito sa Pilipinas. So, diba? Pinas Saya. Basic lang siya sa unang parinig. Pero kung ano mo yung meaning, talagang napakaganda. Pilipinas. Tapos yun nga lang, parang may tunog Sunday, pinasaya pa rin. Pero nandun na tayo sa pagpapasaya ng tao eh. So igdugtong mo na yun. Tapos yung logo, syempre nandiyan yung Pilipinas eh. Nandiyan yung bandera ng Pilipinas. Kung ano man yung mga pinagyayabang natin dito, yung talagang sikat na lugar dito sa atin, gano'n. Basta yung mga view na, basta maganda, napaka-basic gumawa ng logo sa totoo lang. Ngayon, ito kasi yan, akala siguro ng Tape INC, mababawi pa nila yung Tito Lungit Bulaga, kaya hindi pa sila nagpapagawa or gumagastos. Magkano lang naman magpagawa ng logo sa mga graphic designer? 100k mo, ang napakagandang logo na nun. Oh, 100k, 100k? Napakagandang logo na nun. Ito parang kumuha ka ng background sa Google. Dinikit mo yung tahan ng pinakamasaya. Nilagyan mo ng animation kung paano gumalaw-galaw yung letra. Wala na, wala tayong magagawa eh. So, punta tayo dito sa last topic natin, itong kay Maine Mendoza. Okay? Tingnan natin itong kay Maine Mendoza, no? Si Maine. Magtapos. Sige, puro kapag tatapos dyan. Tapusin kaya kita. Salita ng salita, alam na nagbablog ako eh. Okay, ta. Ito yung ginawa pang supalpal ni Maine Mendoza sa isang basher. Di ko gets yung big deal. Iyan ang sagot ng TV host na si Maine Mendoza sa isang X-post or Twitter nang mag-comment ang isang netizen patungkol sa pag-uulit ng damit. Sa pag-uulit ng damit. Anong problema? Anong problema? Tingnan nyo, ito, pang ilang vlog ko na to. Ilang beses nyo na to nakita itong damit ko to, may problema ba? At least nilalaban at naliligo. Anong problema dun? Kapag celebrity, kailangan yung nasuot na isang beses, hindi na pwedeng suotin ulit? Rich kid ka ba? Tarantadong ko. Yung Sarah green dress sa pre-nut shot nila ni Habi niya. Ang babaeng walang paki kahit ulit-ulitin ng damit. On and off cam. Comment ng netizen. Ang tagal ng curious, hindi ko gets yung big deal sa iba
ang pag-ulit ng damit ng public figure? Serious question. May issue ba sa pag-ulit ng damit? Sagot naman ni Maine Mendoza. So ito yung dapat hindi nyo tinabunan yung yung pangalan nung hanapin ko Facebook account nito. Gigil na gigil ako dito sa mga ganitong mga tao eh. Na barag ka ngayon, no? Barag ka, no? Totoo naman yung sinabi ni Maine Mendoza. Anong big deal sa pag-uulit ng damit? Anong big deal dun? Alam nyo yung mga basher kasi ito dito sa mundo na social media, natural na talaga yun na may mambabash. Ako nga dati, palit-ulit ko na sinabi to, charity vlogger ako, tumutulong ako, pero may nambabash. Ito pa kaya mga celebrity, ito kaya mga showbiz, itong mga artista. Talaga meron at meron yan, hindi mawawala yan, lalo kay Paulo Contis. Hari ng basher yan, hari ng more basher yan. Sa 1 million followers niyan dito sa 2 million yung basher, charot. Ngayon, eto sa pagiging basher, ang basher kasi talaga, totoo. Sa totoosin, hindi pang babash yun yung sinabi niya. Hindi pang babash yun. Hindi pang babash yun. Malaki lang talaga yung inggit niya kay Maine. Ang bashing kasi, para sa akin, ito sarili ko opinion na. Ang bashing kasi, parang, tumutulong ka sa kapwa, pero may nasasabi pa rin sa'yo. Kung ano-ano yung sinasabi. Kada may video ka, yun yung pangbabash. Ito kasi yung sinabi kay Maine Mendoza, inggit. Alam mo, Maine, kung mapapanood mo tong video ko, Maine Mendoza, Mengay, bilan mo ng damit yan. Yung mga luma mo dyan, yung bigay mo dyan. Baka yun ang pinopoint niya. O di kaya baka anak ni Bill Gates to, no? Hindi kaya anak ni Bill Gates to. Top 3 na ba o top 2? Kasi dati top 1 si Bill Gates sa pinakamayaman sa buong mundo eh. Pang top 3 na ata ngayon. Baka anak ni Bill Gates yan. Kada suot ng damit tapon. Kaya parang nagtaka siya, parang big deal sa kanya na tawag dito na paulit-ulit yung nasusuot na damit. So ito yung mga sinabi ng mga netizen, mas okay nang mag-ulit ng damit ang mga artista para di naman mahirap ang mundo. Anong isang suot di pwede yung uulitin? I like Maine kasi napaka-simple talaga, parang common na tao lang. Napaka-humble pa. Sabi ni Opel Saneho. Sabi ni Maiton, kung saan komportable at masaya suotin natin bago man paulit-ulit, go lang ng go. Salamat sa magandang halimbawa, Maine Mendoza, pagiging kontento at pagiging simpleng tao. Ito, totoo yun, mas maganda nga yun. Sabi ni Colleen, parang di naman big deal para sa nag-comment. Actually, parang pinuri pa niya si Maine dahil nga siya daw ang babaeng walang pake sa pag-ulit ng damit with emotion. Emotion na heart at meaning di siya tulad ng iba na maarte. Kailangan di dapat mag-ulit ng damit. Tingnan ko nga yung post. Ito yung Sarah Green dress na prenup shot nila ni habi niya, ang babaeng walang pake kahit ulit-ulitin ng damit on off cam. Oo nga parang pinuri niya nga si Maine dito Hindi, may meaning din kasi. May ibang yung niya habi niya, ang babaeng walang pake kahit ulit-ulit. Okay, gets ko na. So etong sinabi ni Maine dito, ang tagal ko ng curious, hindi ko gets yung big deal sa iba. Ang pag-ulit ng damit ng public figure. Okay, gets ko na. Gets ko na. Yung sinabi ni Maine ay hindi naman to rekta dun sa babae na nag-comment. Rekta to sa mga netizen na bakit parang big deal sa isang
sa kanila na makakita sila ng isang artista na halimbawa sa isang picture ay nakita yung isang t-shirt ganon, tapos sa ibang picture nakita ulit. Tapos parang big deal nga naman na, uy, pinulit na naman yung damit, yan na naman. Oo nga, no, parang pinuri niya rin si Maine na parang magulo yung comment ng babae eh. Babaeng walang pake kahit ulit-ulitin ng damit, on-off cam. Oh. So hindi naman din to yung sinabi ni Maine Mendoza ay hindi to para doon sa ano, hindi to para doon sa babae na nag-comment, no, mga kadaver kads. Hindi yun para doon sa babae. At ako rin, akala ko kasi pangmabash sa babae. Pero kung sino man yung mga netizen diyan, mga basher na big deal sa kanila yung parang pagulit-ulit ng mga damit, ng mga artista, parang kagaguhan. Kung tayo nga, hirap na hirap tayo sa mga damit eh. Siyempre, hindi porket artista, maraming pera. May sino ba tong artista na to na never bumili sa mga Levi's, never bumili sa mga, yung mga branded, mga Adidas, mga Nike, yung mga mamahalin na mga Louis Vuitton, ganyan. Never siya bumili dun. Kadalasan sa ukay. Bagay sa ukay, branded din naman. No? Kadalasan sa ukay siya bumibili. May isip ano yun eh, lalaki na artista, guwapings din, nakalimutan ko. Medyo may ano na siya. Dating gumanap na tatay na sa teleserye ni Alden Richard, nakalimutan ko na yun. Yung mga damit niya daw nanggagaling, yung mga imported niya na damit ay galing sa mga kaibigan na binibigay sa kanya or regalo, pero hindi siya bumibili ng gano'n. Ang ganda nung gano'n, no? Mga artista na gano'n, no? Na kahit na yaman na, kahit na tinitingala na ng iba, napaka down to earth pa rin. Kaya yan, isa yan si Maine Mendoza. So yung mga dabarkads, mga kabiyaya, may kukomento nyo rito sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At tinapos ko na rin yung vlog ko, hindi ko na masyadong hinabaan ng salaysay. Mamamaos na ako eh. So yun, ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra.